Magandang araw Pilipinas. Araw ngayon na Linggo, March 23. At sa anong sulok ng daigdig, good morning, good afternoon, good evening. Kaya dito naman tayo ngayon. Naman sa ating pag-usapan ngayon nga, ang daming mga na naman, problema, hindi pa rin natapos yung problema ng bansa natin. Kaya pag-usapan natin ngayon kaya siguro na natin ang dami ng mga ngayon nagrarally dito sa sa bansa natin kahit sa ibang panig ng mundo natin. Dami talaga nakita natin pagmamahal kay tatay dito. Kaya grabe 80%. Talagang si tatay Digong talaga ang number 1 na ng bansa natin. Then dami nagmamahal sa kanya. Kaya yan. Dami yung ko rin pala si Tatay Digong dyan sa Netherlands. Kumusta Tatay Digs? At ganon din sa BP Sara natin. Sara Duterte, and then sa natin. Then sa mga Duterte vloggers, core media. Ganon din pala sa ating Supremo ng FGF, si Supremo Dado Enrique, and Deputy Supremo Bukay. At ganon din sa kanyang Executive Secretary, si Belinda Sisi. At ganon din sa ating mga commanders, regional commanders, yung sa national commanders pala natin sa Mindanao, si Maria Cristina, si Aguilar, and then sa Visayas, si Commander Rene Elio Rango, and then sa Luzon naman ay si Commander Enrique Bangulay. Shout out naman dyan sa mga commanders natin sa regional, sa probinsya, sa barangay commanders, and sa puro commanders. Yan. Happy Sunday to all. Yan. Yung sa natin, yung sa problema natin sa bansa natin, medyo stress na nga yan. So hindi ako makatulog. Kulang-kulang sa tulog ba. Minsan iba-iba yung mga pumapasok sa isip, sa stress ba. Pero ito pa rin lumalaban. Kaya ito tayo ngayon. Yung sabi nga natin na pagkakaisa at pagtutulungan sa bansa, pinaka-importante yan, di ba? Kasi nga sa pamilya naman, kailangan talaga nandyan yung pagtutulungan para mabuo. Lalo na sa pagdating sa problema, sa kagibitan, sa emergency, yan. Ganun din yun sa bansa natin ngayon. Nandito tayo sa problema, no? Number 1, nandito na ngayon sa emergency. Time of emergency sa ating bansa. Ito yung panahon ng kagipitan. Dahil, yun nga, nakita natin, talagang bumaha uli ang droga. Hindi lang yung droga, ganun din sa korupsyon. At ganun din ang paghari-hari ng mga komunista. No? Yan. Ganun din sa yung grabe ng nangyari na dumating sa punto na si Tatay Digong na nga yung naging biktima, na wala ni kahit isa man na nakagawa doon na maharang man lang para hindi makarating yun sa Netherlands, no, diba? Kaya parang natin na talagang lahat talaga walang nakagawa ng doon na hindi man lang matuloy pagdala sa kaya nandoon na tayo, may nagsisi tayo, may pero natitingnan na lang natin ngayon, wala na yung na yun. Dahil nandoon na talaga yun, wala na tayong magawa, nandoon na. So, ang gagawin na lang natin na hakbang, yun na lang talaga na magkaisa tayo at magtulungan. In times of emergency, nasa emergency na tayo ngayon. Kaya, ang ganito kasi yun, kung talagang, kasi sabi magkaisa at magtulungan, paano sa paraan bigyan tayo ng halimbawa.
O katulad niyan, yung sa droga, nakikita naman natin na talagang hindi na biro ang sa drogang nangyari sa bansang Pilipinas ngayon, no? Ang dami ng mga ano-ano diyan na biktima. Ulit na naman, 'di ba? Ang daming mga na-ref. Minsan ano na yung mga kabataan, ang dami na ngayon mga gumagamit, yung mga estudyante no? Doon sa amin pa lang sa ano na grabe na. Tsaka hindi lang yun, parang ano na ba? Di katulad na tago-tago ngayon, hindi na eh. Talagang hayagan na talaga eh. Pinapakita na yung siyempre hindi na sa takot. Kaya ano bang yung sa ano nga natin, sa administrasyon, di ba? Inaano nila yung sa droga na talagang ano, sabi na ano bang batas na yan yung talagang papayagan na ba talagang droga o talagang iano na yung droga na yan? Kasi sabi nga, bakit yung droga umano na sa bansa, wala man lang kumikilos na iano yan, wala yung katulad ng ano ginawa ni Tatay Digong ba na gano'n, wala, di ba? Kaya nga patuloy lumalala ang droga ngayon sa bansa. Grabe, kahit saan doon. Yan ang masakit at nakatotohanan sa nangyayari. O, ganun din sa ano, sa corruption. Diba, kita naman natin sa administrasyon ngayon talagang talamak ang corruption. Kaya minsan kita natin sa ano, sa Facebook, mga post yan, mga buhaya. Buhaya. So nakikita, alam din natin kung sino yung tinutukoy dyan. Diba? Kaya mahirap ngayon yan sa administrasyon kasi wala nang control. Kaya abusive of power. Grabe na. Talagang hindi na basta-basta. Hari-hari na. Kaya ano bang ng aksyon na gagawin na yun? Kaya bilang mga Pilipino, magkaisa tayong magtulungan. O halimbawa, ito na nga, nawagan na nga, kailangan nating kumilos. Kumilos para sa tunay na pagbabago sa ating bansa. Yun nga, sabi nga, kung walang pagkikilos tayo, walang pagtutulungan, walang mangyayari, walang magaganap na pagbabago nun. So, kaya sabi ko nga, bawat tiktak ng orasan ay mahalaga. Kaya hindi naman natin pwedeng sabihin na, ay, okay lang yan. Tulad ng iba, trabaho, siyempre, natural man yan magtrabaho para sa kabuhayan. Pero, bigyan nating panahon, oras, para sa hakbang, para sa gawin ng pagbabago sa ating bayan. Kaya hindi biro yung nangyari sa ating bansa ngayon. Yun. Isang pagkilos lang ng mga Pilipino para kaisa tayong lahat. Ganon din sa mga ginawa ni PRRD noon na hindi alam ng marami. Dapat tangkilikin natin yun kung ano yung mga nagawa niya sa bansa. Para sa mabago ng ating bansa, kung ano man yung mga dapat gawin. Diba sabi nga, Tatay Digong dati, ipagpatuloy nyo o kung ano yung mga nasimulan ko. Yan. Kaya ito na oras na talaga para umakbang tayo. Kasi ito na yung katotohanan na nakikita natin ngayon sa bansa nito. Huwag tayong padala sa pera, di ba? Kasi minsan ibang mga Pilipino, iniisip niya, binigyan ka lang 1,000, binigyan ka lang ng ganitong halaga, tuwa ka na. Kahit alam mong mali, doon ka napapanig. Dahil sa halang 1,000 na yun, o milyon man yan. Alam nyo, hindi naman talaga dapat na talagang ang pagbabago kasi hindi naman talaga na maging mayaman tayong lahat na walang pagkakaisa. Halimbawa, ganito yung ano nito, bigyan kita ng ganito. Talagang huwag ka lang kumampi doon sa mga ano na yan. Yung mga katulad ng mga ginagawa ng hakbang ng pagbabago. Kaya di ba nga nagkahati-hati nga yung mga Pilipino kasi merong nag-ano ng pera doon. Tapos dito naman sa kabila, walang binigay. Kasi hindi naman sa pera-pera talaga eh. Kasi ang pagbabago ay nagmumula yan sa puso. Kung ano yung desire na puso mo, ganito ang gawin mo, mahakbang para sa pagbabago ng bansa. Mag-volunteer ka. Halimbawa, ito na pala yung problema ng Pinas ngayon. Sabihin ko sa kapitbahay ko, kaibigan, o sino man yung mga ano mo. O ano ba yung ano natin sa bansa ngayon dahil grabe na. Dami ng mga problema sa bansa natin. Mag-usap-usap kayo, mag-share kayo ganito sa
Hindi lang kasi ang Pilipino kasi, hindi lang tayo kailangan tulog, kumain, trabaho, ganun. Hindi rin kailangan natin mag-share tayo sa kapitbahay natin, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, na ganito, ano nang pag-usapan yung problema ng bansa, kung ano bang dapat nating gawin. Hindi lang kayo sunod-sunuran lang tayo kahit mali, dahil nabigyan ka ng ganitong halagang pera, magsunod-sunuran ka na lang. Hindi ba? Mahirap yung ganun kasi nga parang nasabi mo, nakaano lang tayo sa pera. Dapat hindi yun. Kailangan ang tingnan natin yung pagbabago sa sunod na henerasyon. Kahit ngayon pa lang. Kasi kung ano mangyayari sa bansa natin, talagang isa tayo ang biktima. Yun. Kaya, sinasabi nga dun, katulad niyang sa human rights, mahirap kasi yung sabihin natin na papanig tayo, takot tayo magsalita doon. Kahit alam naman natin tama, hindi tayo nagsasalita dahil takot tayo. Katulad ng sinabi na sa human rights, sabi ng human rights, magmamahal para sa sa Pilipino. Ito, wag nating pansinin yung tulad nung sa droga. Yun nga, nag-ano nga doon sa Tatay Digong sa war on drugs. Kinukontra naman ang CHR na yun, kaya bakit may mga namatay? Bakit? Hindi nga nila kinontra nung wala pa sa Tatay Digong. Hindi pa naging presidente, napakaraming namatay nung mga kabataan, yung biktima ng droga. No? At sa amin nga, mga inutusan, biruin mo, 5 years old, inutusan ng droga na yati doon sa kapitbahay. 5 years old yan ha. Biruin mo. Bata, inutusan ng ganun. Grabe. Kaya nasaan yun ang ating malasakit sa bayan kung hayaan natin ng ganun. Kaya dapat, sa ganitong sitwasyon, nakilos talaga na tayo. Bang na talaga tayo makipaglaban na tayo sa mga katiwalian sa nangyayari sa bansa. Yan. Ganon din sa sabi nga nila, kung talagang mga Pilipino patulog-tulog, kung walang makasarili, walang mangyayaring pagbabago sa bansa. Ang kailangan kasi natin sa bansa ngayon, talagang baguhin lahat. Kasi kung hindi baguhin lahat, wala. Balik pa rin yan. Parang nakakasawa na nga sa ganito. Tulad niyan, kailangan mag-focus talaga natin ngayon sa problema ng bansa at Tatay Digong. Yung sa mga na yan, sa yan yung wala nito, yung sa dala sa sa pera. Ganon din i-focus natin ngayon sa problema. Yung politika, sa tabi mo natin yung pamumulitika dyan. Kailangan natin tapusin yung problema ng bansa bago tayo dyan. Ipanawagan ko sa mga Pilipino na wag hayaan nating babuhin ang bansang Pilipinas. Ganon din sa mga in uniform dyan. Isipin nyo na kabilang kayo sa napapahiya sa nangyari sa bansa. Huwag tayong pumayag na babuhin yan. Isipin natin, mga Pilipino tayo, dapat tayo nagkaisa at nagtulungan. Yan ang sa ating bayan ngayon na kailangan natin. At ganon din sa sakripisyong individual. Hindi naman kasi lahat ng bagay natin na kailangan natin hindi tayo kikilos dahil walang perang binigay, walang ganito, ganon. Hindi naman lahat nakukuha sa pera Kung halimbawa tutulong ka sa sakripisyong individual, gagawa ng paraan na ganito ang may tutulong ko. Kahit sasabihin mo lang ganito yung mga share nyo, halimbawa o ganito ang gusto kong mangyayari na magpupunta tayo sa lugar na yun, kailangan natin ganito, mga gagawin na gano'n. Yun, isa rin yun sa nakakatulong sa atin. Yan. Halimbawa, ganoon sa FGF, sa Mata ng Agila. Kaya isa rin yan sa inano natin na talagang may magawa tayo. Ilang mga voluntaryo tayong makipagtulungan sa bayan. Dahil kung wala tayong magkakaisa o tutulong tayo gano'n, walang pagbabagong mangyayari. Kaya bawat isa sa atin may misyon na binigay ang Diyos para makatulong tayo sa gawin natin sa bayan.
Katulad niyan sa ano natin, sa YouTube. Halimbawa, bilang member ka, bilang ano ka, commander, di kaya ay ano ka sa GF. Halimbawa, ang posisyon mo doon ay regional commander o provincial commander. Inisip mo para makatulong ka. Bukas ka, gawa ka ng YouTube. Sabihin mo doon kung ano yung dapat gawin doon. Ano yung maitulong mo para pukawin yung kamalayan ng bawat Pilipino. Isa ka rin sa makatulong doon. Sabihin mo doon sa YouTube na yung ano yung mga dapat gawin na ganito. Tulad niyan sa ano natin, no? Sa national commander natin sa ano, sa Mindanao. Sipag niyang Mindanao natin, dami-daming mga hawak yung tao, pero talang maasahan natin, no? Si Maria Cristina Aguilar, at ganun din sa Visayas natin na commander, yan, si Rene Elio Rango, at ganun din sa Luzon. So, marami na silang ano dyan. Yung sa Luzon natin si Enrique Bangulay, isa rin yan, nagsisikap sila na makatulong para sa bayan. At ganun din sa ano natin, sa in uniform dyan, sabi nga itong si Torres, si Marvel, si Brown at si Pardo, sabi nga, dalawa ang klase ng respeto. Mayroong respeto sa ranggo, mayroong rin respeto sa pagkatao. Kaya nga sabi nila, kung sila pasiga-siga, kaya ang gusto nila talagang ano na yung ranggo nila ganito, mataas ako ang masusunod, kahit hindi na magandang nangyari sa bansa, sundin pa rin nila kasi itong ranggo ko yung ganito. Parang paano pa siga-siga na sila, wala nang control, parang puro ano na lang, walang nakikisa ba sa mga Pilipino na ganito kahit masama na, katulad sa nangyari kay Tatay Digong. Kahit alam naman nilang wala talaga sa ano yung ginagawa nila, yung wala sa proseso. Pero ang ginawa talaga nila, ginawa pa rin nila, pinadala pa rin nila sa Tatay Digong sa ano, sa Netherlands. Kahit alam naman nilang mali ang ginawa nila. Pero dahil nakita niyang angas nila, talagang gagawin talaga nila na kahit hindi naman tama yung ano na yun, pinadala talaga nila. Kaya pinakita niya, ay ito yung ranggo ko, ako masunod mo. Kaya diba, abusive power, wala nang sinusundan na batas dun. Parang sila na ang nasusunod kung ano yung gusto nilang gawin, yung gawa nila, kahit di naman maganda para sa bayan. Di ba tayo mga Pilipino, ano natin yan sila, tayo ang nagpapasweldo sa kanila, kaya dapat tama yung gagawin nila para sa bansa. Pero nakita nyo naman ang ginawa nila, di ba? Ipinasubo si Tatay Digong sa Netherlands. Tapos pati tayong mga Pilipino, parang wala nang ano, parang hindi na tayo nila nirespeto bilang tayo nagpapasahod sa kanila. Kung tutuusin, papanig sila sa taong bayan, tayo mga Pilipino. Kaso lang ang ginawa nila, wala talaga. Kaya sabi nga, paano ang halimbawa, dalawang klase ng respeto sa ranggo, respeto sa pagkatao. So, kung halimbawa darating ang araw na mag-retire na yung mga iyan, so sino tutulong sa kanila? Kahit sabihin mo lang, ito pala si Tore, ang bait-bait ito ni Tore, kasi ganito marami nagawa sa bansa. Paano pagdating ng panahon na sabihin kay Tore, kahit na lang magkasakit niyan, wala mang makikiramay sa kanya, kasi nga dahil sa ginawa niya sa bansa. So di ba sayang, anhin mo yung ranggo kung ganun ang ginagawa mo, hindi mo ginamit sa tama, ginamit mo sa masama. So hindi ibig sabihin na darating ang araw yun na pagsisinabi pa rin, sayang, dapat nung time na yun na may ranggo ako noon, nang ginawa ko ang tama para sa bayan. Kaya kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo pagdating ng araw. Hindi naman kayo mananatili dyan sa pwesto nyo kasi mag-retire din kayo. Kahit hindi pa kayo nag-retire, nakikita nyo ngayon pa lang, binabato na ko yun ng taong bayan kung ano-ano dahil sa pinagagawa nyo. Yan na, si Torres, si Marvel, si Browner at si Pardo, yan isa yan na kahit hindi pa sila nag-retire, ngayon pa lang dami nang binabato sa kanila. Kaya hindi ba masakit yun? Kasi bilang naglilingkod ka sa bayan, dapat ang pinaglingkuran mo yung taong bayan para sa kabutihan.
Pero ang ginawa mo, kayo pa nagpahawak sa bayan. Baliwalaan nyo lang ang paghihirap sa nakikita nyo sa bansa ngayon, kung ano yung katotohanan. Biruin nyo. Kitang-kita nyo naman na talagang hindi na maganda ang ginawa ng administrasyon, yung bangag na administrasyon. Pero sakay kayo ng sakay. Sakay kayo ng sakay, alam nyo mali. Mag-drive kayo. Halimbawa yung driver nyo, punta kayo sa iba-ibang mga lugar dyan, driver nyo. Ang driver nyo ay lasing. O di kayo bangag. O di kayo walang turo, wala, dami-daming mga ano yung sa isip na yun. The-drive siya. Hindi niya alam kung saan pupuntahan niya, saan ang direksyon na pupuntahan niya. Hindi magkaligaw-ligaw. O di na, hindi lang sa magkaligaw-ligaw, mapahamak yung mga kasama niya. Siya ang driver eh. Kaya mahirap sa isang driver na walang matinong pag-iisip. Lalo na yung lutang. Bangag. Ayun na yun. Kaya mapahamak talaga kung talagang sakay ka ng sakay doon sa driver na yun. Kaya yun talaga dapat yung mga ano ngayon, mga sa uniform, isipin nyo na yung driver nyo ba na sinakyan nyo, may dalhin ba kayo sa tamang direksyon na hindi nyo pagsisihan bandang huli. Yun ang isipin nyo palagi. Nasakay kayo ng sakay, hindi nyo alam, dadalhin kayo sa kapahamakan ng driver nyo. Yun. Kaya mas mahirap yun, yung hindi mo alam, sakay ka ng sakay, hindi mo alam na talagang kasama pala kayo sa ipinahamak ng driver nyo. Kung gusto niyang kamatay, siya na, usuluhin na lang niya. Kaya bilang mga Pilipino, wag nating hayaan na sasabay sa driver na magpapahamak sa atin. Huwag na tayong lalayo. Halimbawa dito sa natin, sa tatay natin sa bansa natin, si BBM. Siguro nakikita nyo naman kung anong kapahamakan ang nangyari, di ba? Si PRRD, sinubo niya doon. Alam naman niya na wala talagang wala nang karapatan makialam sa atin ang ICC. Pero anong nangyari? Pinasubo talaga niya. At hindi lang yun. Yung ginagawa niyang kapabayaan sa bansa natin, yung sa droga, yung paghihirap ng mga Pilipino, nabagsak ang ekonomiya. Yan. At saka yung nakikita niya nagrally kasi nakita yung mga problema sa bansa kaya hindi na mapakali ang mga tao. Sinisigaw na lang nila doon sa rally kung ano yung naramdaman nila. Nakikita pa ba niya yan? BBM, di ba? Parang hindi yung parang kundi wala talaga. Wala na siyang aksyon na ginawa doon. Alam kung manhid na ba o ano. Pero nakita talaga natin doon na wala talaga aksyon na ginawa. Kahit ang dami ng mga Pilipino, kahit sa ibang bansa, halos buong mundo na gumawa ng ganon. Pero wala talaga nangyaring wala talagang ginawa siyang aksyon. Kaya maisip natin na, ano ba, may tatay pa ba tayo? May presidente bang ganon? Kaya ang sigaw ngayon ng mga Pilipino, talagang baguhin na lahat. Linisin natin lahat. Yun ang para matapos na yung problema natin bansa. Kasi hanggat hindi natin linisin lahat, hanggat may natirang dumi dyan, kakalat tinalo yan, babalik uli yung problema. Kaya yun. Kaya ang inaano natin dyan sa lalo na sa IFGF, inaano ko yun sa mga leaders na kailan magkaisa tayong magtulungan. Kung ano yung mga binababa dyan sa GC, ganin sa informative channel kay Puti Supremo at kay Supremo Dado. Anurin natin yan, kaya nandoon lahat, sasabihin lahat doon kung ano yung mga dapat gagawin, o ano yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Yun, kaya informative channel yun. Kaya bigyan natin ng time yun, lahat na lagi itong manood. And then kung ano man yung nakakabuti para sa bayan, o kahit sa lugar natin, sa barangay natin, sa purok, sa munisipalidad, makita natin, ito pa yung magandang gawin sa bansa, makatulong. Diba? Kasi kung halimbawa titingnan na natin ng natin parang sabi natin, ganun na, hayaan lang natin niya, kaya ganun problema naman nila yan. Hindi natin pwedeng sabihin na ganun. Kasi kung anong yung problema ng bansa, damay tayo dun bilang mga individual.
kasama tayo sa problema ng bansa. Kaya huwag natin asa kung kani-kanino, kundi tayo mismo, sarili natin. Ganun din sa pamilya. Kasi nga, yung talagang marami na naghiwalay sa gulo dahil sa di nagkakasundo ba, kasi minsan may bisyo yung lalaki. Ngulit ko na yun sa sa anong vlog ko, talagang ang pamilya talaga number 1 talaga ito. Kasi sa pamilya magod, kung halimbawa may bisyo, di kaya bisyo ng lalaki, syempre mainit na yung ulo nun, kahit konting bagay lang haba na yun hanggang sa magkagalo na, mag-away na yung mag-asawa dahil mga may bisyo. O diba? Sabi nga, may bisyo man lang, para na sa pamilya, tulong na lang. Kasi nga, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, hindi talaga gano'n ang mangyayari na magbisyo ka. Kasi ang bisyo mag-isa yan sa nakakasira, lalo na sa droga. Kasi pag naggamit ka ng droga talaga, mawala ka ng sa sarili mo doon. Kaya kahit pamilya mo, makalimutan mo pamilya ko, na yun. Kaya yun ang mahirap sa bansa. Kung hayaan natin ang ganito, kaya bawat isa sa atin, kailangan talaga mag-isip tayo, Diba, tulad sa mga panawagan na ganito ang gagawin natin. Makikiisa tayo, bigyan natin ng time. Bawa, itong araw na ito yung saan ba mayroon doon na makatulong ako, kaya pupunta ako. Isipin natin na lahat ng ginawa nating hakbang ay para sa bayan, para sa atin ito. Walang ani na iba kundi tayo mismo. Yon. Nga ng iba dyan, kahit nga ako, sabi na nga in uniform ngayon, hindi na nasusunod ang batas. Yan, nababayaran sila. Kaya nga, sabi nga, mga inutil talaga, yung salot. Kami salot sa bansa dahil sa ganun. Kaya kailangan talaga natin ito na humakbang na talaga. Huwag nating hantayin pa na lumala pa ito. Tapusin natin to ang problema ng bansa natin. Dahil pag lumala pa ito, hindi natin alam kung anong patutunguhan natin. Kaya bilang sa kasi ang problema natin ngayon yun sa yung ng paghari-hari ng mga komunista. Kaya kailangan natin na gisingin natin ang kamalayan ng bawat Pilipino. Okay tayo mga FGF o Filipino Guerrilla Forces na mga mata ng agila. Kabilang tayo dun. Gisingin natin ang kamalayan na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Kaya dapat na tayong kumilos, umakbang. Huwag natin hantayin pa na maging huli ang lahat. Kaya ito na, bigay na natin kung ano yung mga dapat gawin natin. Kasi parang parang kapapangano tayo, kailangan pa rin natin lumaban kahit na tayo, nasa tayo. Yung minsan mapangina, pero talagang laban talaga tayo, magdasal tayo na maging maganda yung natin gagawin hakbang. Ganun din sa inaano ko rin yung sa international commander natin sa OFW, si FGF, Philippine Hero Commander Monico Lopez Caranay. Isa rin yun sa nakatulong sa atin. Ganun din sa bansang Pilipinas. Kaya kagtulungan tayo. Hello sir, Commander Monico Lopez Caranay. And ganun din sa ating national commander, sa Maisog, si Ramer Ersauros, sa Duterte Vloggers, Timidja. Ganun din sa ating mga municipality commander, si Salvacion Requerme, and then Perley Fernandez, Sereno Alicaya, and Dato Foods Andong. Yan. Isa tayo. Kailangan natin ng milos para sa bansa. Kaya huwag nating kaya ang sabi nga doon, sakit nga ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya alisin natin ang sakit para mamuhay tayo ng maayos. Ayun na pamumuhay. Kaya magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa at ganun din sa bansa. Yun lang yun.
Kaya yun. Ganon din sa nalalapit natin na birthday ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa March 28 na yun. Kaya wish ko lang nakaka-uwi sa Tatay Digong at lalo na sa pagbabago ng bansang ito. Kaya ang wish ko talaga na maayos na ang lahat. Kaya ito lang yung ano ko na lagi tayong magdasal, nalangin, maging matatag, maging malakas tayo. Tiwala lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ngayon sa mga commanders, alala ko lang sa inyo na talagang individual, sakripisyong individual ang gagawin natin para sa bansa. Kaysa tayo, kikilos tayo para laban lang tayo. Wala tayong panghinaan kasi nga sa atin bilang mga FGF, Solid Duterte Family Worldwide, sa atin ang pag-asa. Kaya sama-sama tayo. Kaya sasabi nga, tulad ng walis, talagang isang ano na yun, madala yung mga basura. Kaya kung kunti lang yan, hindi kaya. Kaya kailangan talaga isang bugso, walis para isa tayo, malinis lahat ng mga basura na nangyari dito sa problema sa ating bansa. Kaya yun lang. Kaya mabuhay ang FGF. God bless us all.